Minsan pa tayo yumuko at manalangin. Amang banal na Diyos na nasa langit, salamat po sa umagang ito. Kami, Panginoon, masaya na nakapagpuri, nakapagsamba sa iyo, Panginoon, sa pamagitan ng mga awitin at mga tugtugin, Panginoon, na nilikha mo para din sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa mga kakayanan, mga galing na binigay po sa iyong mga anak. Ngayon pong umaga, kami ay makikinig ng mga salita at tulungan kami maintindihan po ito at maging inspirasyon po namin ito Panginoon sa pamuhay at maging kalakasan po ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang aming pakikinig nito at ang mga salita sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Ating pong buksan ang Kawikaan, Proverbs chapter 31. Ito po ay nire-relate ko po sa ating pong mga nanay. Taas po ng kamay, mga nanay. At yung po mga magiging nanay, taas ng kamay. Happy Mother's Day po sa inyo. Kayo po ay maging masaya. Pagpalain po kayo ng Panginoon at dumami pa kayo. Praise God. Sabi po ng Biblia, ito na rin ang title ng aking isi-share. Ano to? Yung ang huwarang may bahay. Paano ba maging huwarang may bahay? Yung mga nanay, paano ba maging huwarang? Ano ba maging magandang halimbawa ang mga nanay? Dito po, masaksihan po natin na i-describe po ni Haring Solomon ang isang nanay na siya po ay huwaran. Tinawag niyang huwaran. Magandang halimbawa. Magandang halimbawa o mabuting halimbawa na may bahay. Yan. Pag sinabi pong may bahay, ano yan? Nanay at asawa. Ano? Nanay at asawa. Pag sinabing may bahay, nanay at asawa yan. Ano? Siya po ay mabuting halimbawa. Magandang halimbawa. Sabi ni Solomon sa Kawikaan, chapter 31, verse 10. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Yan. Kaya dapat ipanalangin mabuti yung mga kabataan na nagpaplano, nagbabalak na mag-asawa, dahil ipanalangin mabuti na sila ay makakita ng mabuting asawa. Yan, amen? Dahil mayroong mga asawa na hindi mabuti. Kaya sabi ni Solomon, mahirap daw makahanap ng mabuting asawa. Sa 1,000 asawa ni Solomon, hindi niya pa nakita yung mabuti. Pero diniscribe niya yung huwarang may bahay. At ito po, ang huwarang may bahay, siya po ay higit pa sa mamahaling alahas. Higit na mahalaga siya sa mamahaling alahas. Ang mabuting asawa daw ay para kang nakatagpo ng pilak at ginto. Yan. Dahil higit pa raw, ay mahalaga pa sa mamahaling alahas. Kahit may mamahaling alahas ka, literal, kung wala kang mabuting may bahay, walang silbi yung alahas mo. Amen? Maganda ang mabuting may bahay. Kaya yung mga kabataan na lalaki, ipanalangin, maghanap. Sa Diyos hanapin, sa Diyos dumulog na maghanap ng mabuting asawa o mabuting may bahay. Ang mabuting may bahay daw o mabuting asawa ay higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Mamahalin pa lang ang sarong nanay, ang sarong abong na mabuti. No? At ang mabuting asawa, galing yan sa Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti, kaya
Ang Diyos hindi nagbibigay ng masama. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng hindi mabuti. At ang mabuting may bahay, ito po ang kanyang mga katangian. Ang mabuting asawa, siya ay lubos na pinagtitiwalaan. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa. Siyempre, pag mabuti ang asawang lalaki, lubos na nagtitiwala. Kahit iwan-iwanan mo yan, kahit na hindi mo yan bantayan, tiwala ka. Kasi mabuting asawa yan. Pero ang masamang asawa, kahit na gwardya, bigyan mo yan ng gwardya, masama yan. Ano gagawa at mas gagawa yan ng masama. Yan. Kaya ang huwarang may bahay, ang mabuting asawa, ay lubos na pinagtitiwalaan ng kanyang asawa. Kasi ang mabuti, siya ay tapat. Ang mabuti, siya ay hindi nangangaliwa. Di ba? Ang mabuting asawa, hindi yan nangangaliwa. Ang mabuting asawa, siya ay tapat sa kanyang asawang lalaki. Ang mabuting asawa ay hindi siya nagtatago, hindi siya naglilihim sa kanyang asawa. Kaya lubos ang tiwala ng kanyang asawang lalaki. At ang mabuting asawa, pangalawa, siya ay naglilingkod sa kanyang asawa. Pinaglilingkuran niya, sa verse 12, pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Ayan. Ito po, ang mabuting asawa ay pinaglilingkuran ang kanyang asawa habang buhay. Kahit na ang asawa ay mahina na at malakas pa ang babae, ay pinaglilingkuran niya. Hindi niya iniiwanan na kung nangangailangan ng kanyang asawa ng tulong, hindi niya iniiwanan. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila ay nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Yan lang po ang mabuting may bahay o huwarang may bahay. Hindi siya gumagawa ng masama. Pawang kabutihan ang kanyang ginagawa. Mahirap makahanap ng ganito. No? Sa palagay nyo, may natagpuan na ba kayo ng ganito kabuting asawa? Wala siyang tigil sa paggawa. Napakasipag. Ano? Itong huwarang may bahay ay hindi gumagawa ng masama, pinaglilingkuran ng kanyang asawa, at napakasipag. Dahil sabi po rito, sa verse 13, wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos magpahinga, humabi ng kanyang lino at saka ng lana. Ibig sabihin, ang trabaho ng babaeng ito, nauso yung kanto yung di ba noon, dito sa atin, abaka, yung naghahabi sila ng abaka. Kahit noon, ang babaeng ito ay gumagawa ng mga tela, gumagawa ng mga kasuotan, gumagawa ng mga kubrikama. Siya ay gumagawa ng mga kasuotan na ibinebenta sa mga negosyante. Mamaya dadaanan po natin. At sobrang sipag niya, nasabi rito, halos wala ng pahinga. Kahit gabi, gumagawa siya. matindi ang babae na to, ano? At sabi, halos wala ng tigil sa paggawa. Yan. Ibig sabihin, wala siyang sinasayang na panahon. Wala siyang sinasayang na oras. Siya ay nakafocus sa kanyang trabaho. Dahil mayroon siyang magandang plano. Mayroon siyang magandang plano sa pamilya. Mayroon siyang magandang plano sa kinabukasan. Ang
ang taong ganito ay masipag, masinop. Ano? Yan. Masipag, masinop. Wala siyang inaaksayang panahon. Wala siyang sinasayang na oras. Talagang ginagawa niya ang kanyang trabaho na halos wala na siyang pahinga. Pag sila ang taong ganito ay laging busy. Ano? Wala siyang panahon makipagchismisan, wala siyang panahon na maglakwat siya, wala siyang panahon na makipagkwento-kwentuhan lang, lalo na kung wala naman kapituran. Diba? Itong warang may bahay ay nakapokus sa kanyang trabaho. Ang kanyang trabaho ay mananahit din, parang si Sister Gima. May mga panahon, Sister Gima, na halos wala na rin tulog, lalo pag marami ang tanggap niya na natahiin, lalo pag ganito mag-graduation. Sister Gima, lalo pag mag-graduation ng mga college ay maraming tanggap, halos wala na rin pahinga. Katatahi. Pero si Sejima, saan mo pinagdalaanan ang iyong pinagpapaguran? Itong babae na ito, tingnan po natin saan niya nilalaan ang kanyang pagsisikap. Saan niya inilalaan ang kanyang pinagsisikapan, ang kanyang pinagpapaguran. At ito sa verse 14, itong babae, itong huwarang may bahay, sabi rito, tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Pagka pumupunta pala siya sa malayong lugar, pag uuwi niya, marami siyang pasalubong. Marami siyang pasalubong na pagkain sa kanyang pamilya. Para daw siyang barko na tigib ng para daw siyang barko nasabi po rito, tulad ng isang barkong tigib ng kalakal. Marami siyang dala-dala. May mga nanay na pagka siguro maraming nabintahan niya nung ginagawa yung mga tela, yung mga kasuotan. Tapos, pag uwi niya, marami siyang pasalubong na pagkain sa kanyang sambahayan. Mabuting asawa, mabuting nanay na pag-uwi ay may pasalubong. Kaysa yung nanay na pag-uwi, wala man lang dala. Yeah. Wala man lang pasalubong sa mga anak. Pero ang nanay, ang mabuting nanay at mabuting asawa, pagka umuwi galing sa malayong lugar, nag-abroad, abroad. Ayan. Pag-uwi, maraming pasalubong, maraming pagkain. Ayan. Kaya yung mga nagbabalak mag-abroad, o pagpalit nyo, dapat maraming pasalubong na. Ayan. Ito, sabi rito, tulad ng isang barkong tigib ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Ibig sabihin, galing ito ng abroad. Malayong lugar Nag-abroad siya. Tapos, pag uwi niya, marami siyang dala pasalubong. Hindi niya nakakalimutan ang kanyang pamilya. Verse 15, bago pa sumikat ang araw, ay inihanda na ang pagkain ng buo niyang sambayan. Ito, kahit gaano siya kabisi, nagagawa niya pa rin na madaling araw magising. Hindi pa sumisikat ang araw. Ang taong masipag. Ang taong masipag, babae man o lalaki, hindi pa sumisikat ang araw, gising na. Pero ang taong tamad, tirik na ang sikat ng araw, nakahigda pa. Amen? Ganon yun. Kaya huwag aasal yumaman yung ganong tao. Tingnan mo natin ito. Sa verse 15, bago pa sumikat ang araw, ay inihanda na ang pagkain ng buo niyang sambayan. Tawa, may katabang siya, may mga alila siya, may mga katulong siya, pero siya pa rin naghahanda, nagpe-prepare ng pagkain ng kanyang asawa at mga anak. Siya ang nagluluto, siya ang naghahanda ng pagkain ng kanyang asawa at mga anak.
Yan. At sabi pa, pati na ng gawain ng mga katulong sa bahay. Ibig sabihin, maaga pa, ina-arrange na kung ano yung mga dapat gawin ng mga katulong. Ano, ini-schedule na, inaayos na para kung siya man ay umalis, pagdating niya, mayroong natapos. Amen? Mayroong nagawa yung mga katulong at yung sambahayan niya ay di siya aalis na yung kanyang asawa at mga anak ay hindi preparado ang kanilang hapagkainan. Kaya sabi rito, maaga pa ay halos di pa sumisikat ang araw. Inihanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan. Kaya ang tao palang masikap, ang taong masipag, ang taong masinop, kulang sa tulog. Amen? Nasabi rito sa binasa natin, halos gabi na, di pa makatulog dahil sa kabisihan. Tapos madaling araw, gumigising na. Para sa pamilya. Ibig sabihin ganito, ang nanay na mabuti, at ang nanay na huwaran, kahit gaano kabisi sa trabaho, may panahon sa kanyang asawa at mga anak. Amen? Amen. Tingnan nyo, na bago pa sumikat ang araw, ay inihanda na ang pagkain ng buong sa bayan. Bago pa siguro mag-umpisa siya sa kanyang trabaho. Amen? Dahil ang trabaho niya magtahi, trabaho niya maghabi ng mga tela. Pero, kahit madaling araw pala, bago siya mag-umpisa sa kanyang trabaho, piniprepare niya na yung kanyang mga pagkain ng kanyang pamilya. Kaya pala siya tinawag na huwarang may bahay. Para hindi na siya maistorbo sa kanyang trabaho. Tama? Dahil hindi na siya maistorbo kasi prepare niya na yung pagkain, wala nang tatawag sa kanya, nanay yung pagkain ko, nanay yung susuot ko, yung inumin ko, wala nang gano'n kasi preparado na. Ayan. Hindi na siya, kumbaga, focus na siya ulit doon sa kanyang trabaho. Sa verse 16, kahit sa mga katulong niya, siya ay organize siya sa kanyang mga katulong. Sa verse 16, matama niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ito, isa pa ito sa katangian ng isang mabuting may bahay. Siya po ay investor siya. Siya ay nagtatrabaho pero investor siya. Bago niya bilhin ang lupa, tinitingnan niyang mabuti kung ang lupa ay productive. Amen? Kasi kung bibili ka ng lupa na hindi naman productive, matutulog lang din ang pera mo. Di ba? Sabi rito, matama niyang tinitingnan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Yan. Itong huwarang nanay ay marunong mag-impok. At yung kanyang inimpok ay ginagastos niya para ipagpatanim kung ano yung ubas. Sabi dito ubas. At kaya yung lupa na kanyang binibili, tinitingnan niya mabuti kung mataba. Kung ito ba ay productive na pag tinaniman niya ng ubas, ito ay magandang lupa, matabang lupa para productive. Okay. Kaya matalino. Itong huwarang may bahay na to, itong nanay na to, matalino siya. Ayan, may angkin siyang talino. Tingnan natin ang kanyang katangian. Siya ay masipag. Siya ay mabuting ina at asawa. Siya ay masinop. Kasi nag-i-impok siya eh. Nakapagtatabi siya ng pera. Tapos siya ay masikap. Kaya, dahil niya iniaasa, pero hindi siya pala-asa sa asawa niya. Hindi siya pala-asa sa asawa niya. Kasi, kung pala-asa siya sa asawa niya, hindi siya ganito kasipag.
hindi siya ganito mag-iimpok. Hindi siya ganito magsisikap. Diba? Talaga may mga nanay din na palaasa sa asawa. Kaya ito maabutin. Pag walang asawa, walang trabaho ang asawa, tapos wala rin trabaho ang babae, gutom maabutin. Gutom. Kaya, yung asawa nito may trabaho din, pero hindi siya palaasa. Hindi niya inaasa, kahit may trabaho yung asawa niya, hindi siya palaasa doon. Kundi siya ay nagsisikap, siya ay nagpapatanim ng ubas, nagbibili siya ng lupa mula doon sa kanyang inimpok at tinataniman niya ng ubas. Yan. Verse 17, ngayon may naiingatan ang kamay at katawan upang matupad lahat ang tungkulin niya araw-araw. Kahit busy ito, hindi siya lusyam. Ano? Kahit busy siya, hindi siya nalulusyam. Hindi rin siya uugod-ugod. Palagi siyang masigla at malusog. Sabi rito, naiingatan ang kanyang mga kamay. Siguro, kahit busy siya, yung kamay niya, okay pa. Ano? Okay, sabi niya, binibigtisan ang kanyang balakang, kaya palagi malakas. Pinalalakas ang kanyang mga busy. Kahit busy, minsan kulang sa tulog, ginagampanan niya lahat ng kanyang tungkulin. Tungkulin niya sa kanyang asawa at mga anak, tungkulin niya sa kanyang mga nasasakupan, tungkulin niya sa ibang tao. Hindi siya mukhang lusyang. Kaya kayo mga kabataang babae, pag nag-asawa kayo, huwag kayo magpapalusyang. Totoo yan. Huwag kayo magpapalusyang. Ingatan nyo pa rin, kahit gaano kayo pag-busy, ingatan nyo pa rin ang inyong mga busy, ang inyong mga kamay, ang inyong katawan. Sabi rito, sabi rito, dayon man ay ingatan ang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng tungkulin niya araw-araw. Kasi pag nanghina ang katawan mo, hindi mo yan inalagaan, hindi mo yan iningatan, manghihina ka. Pwede naman pala maging busy, pero hindi mo napapabayaan ang iyong sarili. Amen? At nanatili kang malusog, malakas, at hindi ka nagkakasakit. Ayan. Kasi, kung busy ka nga, may pera ka, at mahina naman katawan mo, nagkasakit ka, mapupunta lang sa doktor yung pinaghirapan mo. Amen? Di ba? Tuwag-tuwa lang yan si doktor at saka yung buteka. Kaya matalino itong buharang may bahay na ito. Matalino, ginagamit niya ang kanyang isip. Amen? Ginagamit niya ang kanyang talino kung paano niya mapapanatiling malakas, malusog ang kanyang sarili, bagamat nagagampanan niya araw-araw ang kanyang tungkulin. Isa pa yun. Kaya pala, minimintin niya ang kalakasan niya, yung kanyang kalusugan, para magampanan niya yung kanyang tungkulin araw-araw. Diba sabi? Pagka kasi, mahina ka na, may sakit ka, di mo na magagampanan yung tungkulin mo araw-araw. Amen? Yung tungkulin mo sa asawa mo, tungkulin mo sa mga anak mo, yung trabaho mo, di mo na magagampanan yun. Kasi kung mahina ka na, kapay sakit ka pa, ubo ka na. Ayan. At marami ka na nararamdaman sa katawan. Pwede naman pala na maging busy, pero naiingatan yung sarili. Napapanatiling malakas at malusog ang katawan upang magampanan ang lahat ng tungkulin araw-araw. Verse 18, sa kanya ay mahalaga ang bawat ginagawa. Yan. Kaya mahalaga ang bawat ginagawa. Dapat yung ginagawa mo, lagi mong pahalagahan. Mahalaga sa kanya ang bawat ginagawa. Makabuluhan. Ibig sabihin, itong tao na to, itong nanay na to, wala siyang ginagawa na hindi mahalaga. Amen? Lahat ng kanyang ginagawa, mahalaga.
Lahat ng kanyang ginagawa, mahalaga. Sa kanya mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi makikita nagtsatsaga. Grabe no, grabe hating gabi na nagtsatsaga pa. wala siyang ano. Pero makikita natin ano. Hating gabi halos hating gabi na di pa natutulog. Tapos magigising pa yan ng madaling araw para sa kanyang pamilya. Pero naalagaan niya pa ang kanyang sarili. Siguro sa araw, may oras din siyang matulog pa. Lalo kung magpapahinga, alas 12, di ba? Alam mo, yung alas 12, dapat pagpahinga mo naman yan. Magkapananghalian mo. Mag-relax na muna, magtulog-tulog ka muna kahit kunting oras. Di ba? Oo. Yan. Sa trabaho namin, sa construction, pagkapananghalian, tulog muna kahit 30 minutes. Di ba? Para mai-relax mo yung isip mo, mai-relax mo yung emosyon mo, mai-relax mo yung katawan mo. Ayan. Kasi pag di ka natulog, kaya nga si Adan, pinatulog ng Diyos eh. Kalooban din ng Diyos na mag-relax ka, pahinga ka. Yung isip mo, yung katawan mo, yung emosyon mo, ma-relax. Kaya itulog mo kahit kunting oras. Di ba? Yan. Kaya iwas sakit. Verse, sabi dito, hating gabi makikita ang nagtsatsaga. Grabe ang pagtsatsaga nito. Ano? Kasi ang kanyang pinaglalaanan, pamilya. At yung ibang tao. Yung kanyang pinaglalaanan. At sabi pa sa verse 19, siya'y gumagawa ng mga sinulit at umahami ng sariling damit. Yung hindi na siya nagbibili ng damit nila. Siya na naggumagawa. Ano? Mga damit ng asawa at mga anak niya, pati damit niya siya na ang gumagawa. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Mahirap talaga makakita ng ganito. Pa-perfect. Ano? Kung makikita natin, napaka-perfect na nanay na to. Diba? Tingnan nyo, nagagawa niya pang tumulong at bukas palad ang kanyang mga kamay sa mga nangangailangan. Matulungin ang taong ito, ang nanay na to. At siya ay gumagawa at sabi rito, matulungin sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ng palad. Hindi siya kuripot, hindi siya maramot. Kahit galing sa hirap na pinaghirapan niya, siya ay nagagawa ng tumulong. Sabi sa verse 21, hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makapal na publikama at damit na pinong-lino ang dinaramit niya. Okay. Ito po, itong nanay na to, walang pag-aalala anuman ang maging panahon. Maging panahon ng taglamig, maging panahon ng tag-init, maging panahon ng tag-ulan, wala siya pag-aalala. Kasi handa siya. Ready siya. Ang taong handa, wala siyang dapat ipag-alala sa kung ano ang darating. Amen? Ang taong handa, preparado, wala siyang pag-aalala. Tatawanan niya lang ang panahon na darating. Halimbawa, sabi rito, hindi siya nag-aalala, dumating man ang tag-ginaw. Kasi, mayroong pag-ginaw. Verse 22, ay verse 23, ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahanay sa mga pangunahing mamamayan. Ibig sabihin, mayroong ding trabaho ang asawa, pero hindi siya doon palaasar. Verse 23, verse 24, gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan
at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na darakal. Kasi napaglaanan niya na, napaghandaan niya na. Kahit sa panahon ng ito, nagdinegosyo siya, nagbibigay siya ng mga pamigkis sa mga negosyante. Tapos sabi niya, marangal ang kanyang ginagawa. Sabi rito, marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siya panamba sa bukas na darakal. Ang tao pala na masipag, ang taong ang nanay na masipag, masikap, masinop, matalino, mabait, mabuti, tatawanan niya lang kung ano ang darating na panahon. Kasi handa siya. Handa siya. Hindi siya mananamba kung ano kung ano ang bukas. Hindi siya mag-aalala kasi mayroon siyang kabuhayan, mayroon siyang ipon, mayroon din siyang pananim. Yan ang huwarang may bahay. Verse 26, ang salita niya ay puspos ng kaalaman at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Matindi, ano? May ganitong nanay pa kaya ngayon? Mayroon pa ba nanay, ganitong nanay sa ngayon? Sinusubaybayan niya ang kanyang sambahayan at walang tigil sa paggawa araw-araw. May mga nanay na pabaya na rin sa pamilya, di ba? May mga nanay na pinababayaan ang kanilang mga anak. May mga nanay na inaabandona ang kanilang mga anak. Yan. At itong nanay na to, siya ay may takot sa Diyos. Siya ay may takot sa Diyos. Mayroon siyang takot sa Panginoon. Higit sa lahat, may takot siya sa Panginoon. At gumagawa siya ng mabuti at hindi gumagawa ng masama. Sabi pa sa verse 28, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maganda. Maganda na iginagalang ng mga anak. Yung huwarang nanay, respetado ng kanyang mga anak. At ipinagmamalaki ng kanyang asawa. Yan. Diba? Napaganda niya, no? Na siya ay iginagalang ng kanyang mga anak. Sabi lang, tinatawag siyang mapalad. Gayon din ang kanyang asawa at kanyang pinupuri siya. Napaganda ng nanay na ganito. Hindi naging pabaya sa pamilya. Hindi naging pabaya sa mga anak. Hindi naging pabaya sa tungkulin araw-araw. Kaya pala, hindi niya pinababayaan ang kanyang sarili. Kasi may tungkulin siya na dapat gampanan araw-araw. At ayaw niyang maging pabaya sa kanyang tungkulin. At dahil dyan, siya ay umaani ng parangal mula sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Diba? Kaya mga nanay at ang mga nanay, ngayon Mother's Day, ang mga nanay dapat parangalan. Diba? Ang mga nanay na gumawa sila, nagsikap, inalagaan ng mga anak, araw-gabi na sinusubaybayan ang mga anak sa kanilang paglaki at tinitingnan kung ano ang katayuan. Ang mga nanay na ganito dapat parangalan. Diba? Ang mga nanay na pag-uuwi, pagbagong sweldo, pag-uwi, laging may dala. Kaya si Agong, pag may pagbagong sweldo yan, ay pupunta yan ng LCC at bibili na kung ano-ano. Kaya,
pinararangalan at iginagalang ng pamilya, ng mga anak, at pinupuri ng kasama. Napakaganda ng itong nanay. Gusto ba natin, gusto ba ninyo mga nanay na ganito ang gawin ng mga anak? At yung mga anak na mag-aasawa, gusto nyo ba na pagdating ng panahon ay aani kayo ng papuri at maggalang ng inyong mga anak at asawa? Hindi. Ang huwarang nanay na to, hindi siya tamad. Hindi siya tamad. Hindi siya palaasa kanino man. Hindi siya nag-aasa ng tulong sa ibang tao. Kaya siya nagsisikap. Amen? Nagsisikap. Okay lang na mayroong magbigay ng tulong sa iyo, pero huwag kang aasa doon. Kailangan mo magsikap, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo magsipag. Amen? Magsinop. Ayan. Dahil hindi habang buhay, mayroong tutulong sa iyo. Hindi habang buhay, mayroong magbibigay sa iyo. Amen? Hindi habang buhay na magmamalimos ka ng awa. Hirap nun. Mahirap magmalimos ng awa. Ayan. Diba? Mabuti kung may maraming tao, awang-awa pero hindi nagpapalimos ng awa. Mahirap umasa sa mga gano'n. Magpalimos ka ng awa. Binigyan ka ng talino ng Diyos. Binigyan ka ng kakayahan ng Diyos. Gamitin mo yan. Magsikap ka, magsinop ka, magsipag. Amen? Para maging huwarang nanay. Amen? Mapag-aaral mo mga anak mo, mapagtatapos mo mga anak mo, at pag ikaw ay dumating na sa katandaan, sila na ang iyong kaagapay. Sila na ang iyong tungkod. Pagdating na ikaw ay mahina na, yung mga anak mo na ang magiging tungkod mo. Sila na ang gagabay sa iyo, sila na ang mag-aalalay sa iyo. At di ka niya pababayaan. Mahirap pagka ikaw ay naging pabaya din sa mga anak mo, darating ang araw, pababayaan ka rin. Kasi kung ano ang itinanim mo, siya mo rin aaniin. Pag nagtanim ka ng mabuti, nagtanim ka ng pagmamahal, aanihin mo yan. Amen? Pero nagtanim ka ng masama sa pamilya mo, aanihin mo rin yan. Hindi nagbabago ang prinsipyo ng Biblia. Kaya nang sabi, ang mga anak niya, nire-respeto siya, tapos pinupuri siya ng kanyang asawa. Pinagmamalaki siya. Ayan. Itong babae na to, yung nanay na to, hindi siya pala asa kanino man. Hindi siya naghihintay ng tulong ng iba. Kaya kailangan magsikap. Amen? Siya na ang nakakatulong. Amen? Siya pa ang nakakatulong. Yan. Sabi siya ay bukas ang palad sa nagbibigay sa nanay-anan kasi naging matulungin. Kasi hindi siya naghihintay na siya ang tutulungan, kundi siya ang makatulong. Amen? Nandiyan pa po ba tayo? Amen. Praise God. Sabi ni Solomon sa verse 1 at sa verse 10, mahirap maghanap ng mabuting asawa. Pero, pwede naman natin magpakabuti sa tulong ng Diyos. Amen? Pwede naman natin gawin sa tulong at biyaya ng Diyos para maunlad ang buhay. Hindi ka mag-aalala sa araw ng bukas. Magiging masaya ang pamilya. Mahirap yung broken family. Amen? Mahirap yung broken family. Diba? Naghihiwalay ang mag-asawa at yung mga anak ang apektado. Mahirap yun. Hindi masaya. Kaya, ang nanay at ang tatay parehas na tapat sa isa't isa. Purihin po ang Diyos. Ito po gawin nating inspirasyon ang mensahe po ito. Gawin po nating halimbawa
ang ang mensahe po ito, ang huwarang may bahay na to. Ayan. Dahil tayo po mga pinagpalak ng Diyos, tayo ay mga binago ng Diyos. Kaya tayo po ay, dahil binago tayo ng Diyos, tayo ay magiging mabuting mga katiwala, tayo magiging mabuting mga ama at ina ng tahanan. Tayo po ay tumayo at tayo po ay pasalamat tayo sa Panginoon. Mayroon tayong mga nanay. Amen? Kahit mga anak, kahit nagkukulang man ang mga nanay natin, huwag natin silang susumbatan. Amen? Kahit na tingin mo ang nanay mo, hindi siya kasing bait o kasing buti na napag-aralan natin, huwag igagalang mo pa rin siya. I-respeto mo pa rin siya kasi ginamit siya ng Diyos para ikaw ay maging tao, para isilang ka sa mundo ito. Parangalan mo pa rin ang iyong nanay. Kailangan pa rin na tulungan mo, suportahan mo ang iyong nanay. Kahit na hindi man siya perpekto, hindi man siya kasing buti ng ating napag-aralan, hindi man siya kasing ganda ng napag-aralan natin na mabuting may bahay. Pero mga anak, irespeto ninyo ang inyong mga nanay. Kaya sa loob ng siyam na buwan, inaruga ka sa kanyang tiyan. Hanggang sa ikaw ay niluwal, ikaw ay inalagaan niya. Sinubaybayan ang iyong paglaki. Ikaw ay laging hinahaplos nung ikaw ay sangkol pa. Hanggang sa ikaw ay natutong tumayo sa sariling paa. Nagkaroon ka ng lakas. May mga gabi na maaaring pinagpupuyatan ka dahil pinagtitimplan ka ng gatas. Kaya kahit man may mga pagkukulang ang mga nanay natin, respeto, suportahan, tulungan, at parangalan po natin. Dahil sila ay mga lingkod ng Diyos na ginamit sa atin para tayo iliwal sa mundong ito. Sila rin ang ginamit ng Diyos para arugain tayo. Sila rin ang ginamit ng Diyos para padidihin tayo. Sila rin ang ginamit ng Diyos para tayo ay damitan, tayo ay linisin sa panahon na tayo ay wala pang lakas at kakayanan. Bagamat mahirap maghanap ng perfectong nanay, pero kung ano ang nanay na ibinigay sa iyo ng Diyos, mahalin mo yun. Dahil hindi na yan mapapalitan. Kahit anong gawin mo, siya na yung nanay mo habang buhay hanggang sa mamatay ka. Kung mamatay ang nanay mo, siya na yun. Hindi mo pwede sabihin na sana hindi na ikaw ang nanay ko.